Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ang mabuting balita natin ngayon ay hango sa libro ni Mateo, Kabanata 13 at talata 18 hanggang 23. Isang tanong bago tayo magsimula. Gusto niyo bang lumago? At gusto niyo bang mamunga? Sasagutin natin yan ngayon sa Landas ng Pag-asa. Tayo na at makinig sa salita ng Diyos. Mga kapatid, isang kwento bago tayo pumunta sa ating mabuting balita. Nung nakaraang linggo ay nagkaroon po ako ng bone assessment. At ito po ay aalamin kung matibay ba o may problema ba ang aking bones. At ang kinalabasan po ay ako ay nasa boundary ng malapit ng magkaroon ng osteoporosis. So ibig sabihin, kailangan kong baguhin ang aking pagkain at ang pag-aalaga sa aking sarili. Ibig sabihin, dapat ay maging mas mapagbantay ako sa lahat ng kakainin ko at kailangan mag-ehersisyo para maging normal. At pagka normal na, mas marami kang magagawa at mas maraming mabuting gawain ang maaari mong maialay sa ibang tao. Sa aking palagay, ang salita ng Diyos ngayon ay ganoon din. May 4 na mga iba't ibang klaseng mga lupa. May matigas, may mabato, at may mga matitinik. At merong isang lupa doon na ayun ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo. Pero alam nyo ba na kahit na mayroong ganong klaseng mahihirap na daan, ay isa pa ring biyaya dahil sa pagdaan natin sa mga ito ay mas marami tayong natututunan. Kung kaya't ito ay isang paraan upang makita natin na ano ang problema natin at ano ang dapat natin gawin. Kaya nga mga kapatid, meron akong 3 bagay na gustong ibamahagi sa inyo para malaman natin at matandaan natin kung paano ba ang maging malago at maging mabunga. 3A. Una, araw-araw na pananalangin at araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito lumalalim ang ating pananampalataya at kahit anong problema at kahit gaano kahirap ang mapuntahan natin o ang makausap nating tao ay hindi tayo bibigay dahil matibay ang ating pananampalataya. Ang pangalawang A naman ay kailangan magkaroon tayo ng aba at awa sa ating sarili na manggagaling lamang sa Panginoon. At dito, ang puso natin ay magiging mas bukas para sa pagtulong sa ating kapwa at madali tayong makaunawa sa sarili rin natin at madali nating matatanggap ang kanyang salita. At ang pangatlong A naman ay aktibong paraan na tayo ay magkakaroon ng mga gawain na alam natin makakabuti o makakadagdag para sa ating pananampalataya. Agresibo tayo sa magandang asal. At nang sa gayon ang grasya ng Panginoon ay dumaloy. Ngayong araw na ito ay napakahalaga din dahil tayo'y nagdiriwang ng kapistahan ni Saint Charbel Makhlouf. Tinaguriin siyang patron ng Lebanon. Napakaganda ng buhay niya dahil hindi sa nung buhay siya ay nagkaroon ng milagro, kundi pagkamatay niya. Dahil nung namumuhay siya ay naging mongha siya, naging hermitanyo, at inialay niya ang buhay niya sa sakripisyo at nanalangin siya. Nagkaroon siya ng mga bagay na ibinigay niya sa Panginoon at hiniwalay niya ang sarili niya sa mga makamundo at mga bagay na nakakasaya sa kanya. At alam niyo ba, nung ang kanyang ataol, nung namatay siya ay punong-puno ng liwanag. At magmula noon, ang mga tao ay pumunta doon at nanghingi sa kanya ng panalangin sa pagpapagaling. At alam niyo ba na ang natala na pagpapagaling at milagro na nagawa ay 22,000. Ito ang isang pagpapatunay kung paano maghihabong ang isang puso
na malago sa salita niya at nagbubunga. Hindi lang kung buhay tayo, kundi kung tayo rin nawala na. Kung kayo'y nabasbasan sa aking mga binahagi ngayon, nawa mag-like and share kayo at naway magbunga tayong lahat. God bless us all!